Hello mga ka-fludor, mga kadudol, mga ka-dudes. Kumusta mo mi amigos, mi amigas? Pag-usapan na naman natin ang Philippine stock market ngayon. Ngayon ay July 2, 2026. So up yung PSEI natin, 6,124. Up siya ng 0.92%. Ngayon ay Thursday. So kahit na may mga sigalot sa Pinas, pero umaangat pa rin, ayos na ayos lang. So, active naman ang mga blue chip ngayon natin, Si MRC lang yung, hindi blue chip yan. ICT, GFC, BDO, bla bla, yan. Basahin nyo yan sila lahat. Mahataw pa rin si ICT. Advance natin. TFC, 12%. Maliit lang yung volume. Pero 12% eh. Tapos, Lodi. Sino ba yung Lodi na yan? 1 APL, IMI, Ion, silipin din natin kaya yan sila. Ano yan? APX. So, ang pag-usapan natin ngayon ay mga minings muna, So, meron tayong APX, OGP, and PX. Medyo wala pa, tagal-tagal na tayo hindi nakapag-review ng mga minings. So, tara let's pag-usapan natin ang mga minings. So, APX, ang gold muna, ang presyo sa international, ang gold ay 4,052, down pa rin siya. So, down pa rin yung gold, Tapos, ang nickel naman sa international market, down pa rin. So, kaya siguro, yung mga minings ngayon ay down din sa Pilipinas, Yan, si APX, parehas lang forma ni kay gold at saka kay nickel. So, APX, dahil down, price action lang tayo. So, wala naman tayong So, ang APX, meron na yung nakikitang resistant yan. Support, So, may support dito banda. Dito yan, may support sa 11.44. Kaya nag-hold siya eh. So, bumalik sa atas, umakyat, So, kung tuloy-tuloy yung niya, akyat, ay maganda sana. Pero kailangan niya i-break itong 12.64. Kung ma-break niya yung 12.64, may posibilidad na umangat si APX. So dapat magkaroon siya ng mga kandila diyan. Si APX. Dapat may mga ganun kandila na magawa niya bukas. Pero baka dahil Friday, so maganyan-ganyan muna, So, pwedeng kung malakas ito si PX, pwedeng bumalik doon sa taas, break niya yung mga resistant na yan, pwedeng gumanon-ganon. Ganon-ganon, Pwedeng ganon. Yun yung bullish side. Pero dahil ika nga ay down ang market sa international, ang mining, so posibilidad na bumaba yan. So may nakikita tayong support dito at meron ding demand dito sa baba, So pwedeng bumaba yan si APX din. Lalo na bukas ay Friday. So pwedeng gumanon, pwedeng maganon, pwedeng i-trigger niya itong 9 ni APX, yung demand na yan. So hindi natin ganong si APX, pero sa nakikita ko, sa ngayon, bearish pa rin siya. Kasi ang ginagawa niya is gumawa siya ng pataob o baliktad na cap pattern, Yung ganyan yung ginagawa niya, pataob. So, ibig sabihin, pa-downward side yung direction ni APX. So, huwag kalimutan, nasa inyo na yan. Buy and sell. Huwag kalimutan. Kung may profit, take profit kasi sayang yung mga kinita mo, So, ang presyo kasi up and down lang yan eh. Tapos kung hindi ka mag-take profit, babalikan ka ng presyo mo. So, wala. Sayang, yung kinita. So, sa ngayon, medyo alanganin si APX sa forma niya, Nagbibigay siya ng dividends, 0.615, parang isang bisis lang. Tingnan natin yung mga financial, niya. So, revenue, up naman yung revenue niya eh. Earnings, break even, halos parehas lang, Dividends, pataas namang dividends kasi kumikita naman. Statistic statement,
So, yung ano, so malaki naman yung net income, oh. Maganda naman yung ano nila. So, mining, milling, converting, smelting, treating, manufacturing, basta ganun sa mga earth metals. So, yan yung si PX. Si OGP naman, Oceana Gold. Medyo, ito si Oceana, maganda to. Medyo maraming, malaki magbigay, maraming business, ano, April, November, August. So, 4 na business siya sa isang taon. So, mas okay si OGP kaysa kay Phoenix, APX, ano. So, nakikita natin, parehas sila na pinoporma. Meron silang pinopormang inverted cap pattern. So, pwedeng si EPX, OGP, pwede siyang bumaba diyan, ano? Dahil nga mayroong kanang ginawa, pwedeng gumanon yan, si Gold, Oceana Gold, dahil yung international market naman ay bagsak. So, itong ano, yung resistant na yan, 30, mayroon tayong resistance sa 30, kailangan, support, I mean. So, kailangan mag-maintain, mag-hold yan. Tapos, meron tayong resistant dito sa taas. Yan, nasa 34 almost, di ba? Yan yung resistant natin. So, pwedeng umangat yan pwedeng umangat si Oceana. Ito. At kailangan talaga niyang i-break yan. Kung ma-break niya yan, so pwede siyang umangat doon sa taas, ano? So, tingnan natin sa 1 hour time frame. Kasi malayo yung ano niya mismo eh. So, mayroong isang resistant ka dito. Meron dito, yan, no? So, kailangan yan na i-break niya yan. Yung 32, ano? Yung 32, kung ma-break niya yan, so magkaroon siya ng sunod-sunod na kandila na mga ganon, green. Maganyan-ganyan. Tapos pag ganyan. So, malaking chance na angat siya, no? So, kailangan i-break niya yung 32 para siya umangat doon sa taas. Pero kalimutan pa rin ang bearish side niya dahil nga so mayroong mga support naman dito banda. Diyan may support ka sa 27, may support ka rin dito. May demand tayo dito 25. So yun yung delikado diyan kung balikan niya yung 25, ano. So yan yung pananaw natin sa OGP. So dala-dalawa lang. So kung gusto mong pumasok, maganda kung ma-break mo na yung 32 na yan. Dito muna siya sa 34 na loob. Pero kung hindi ka na mahintay, okay lang din yan. Kung long term ka naman. So either na bagsak or pababa, ang nakaganda dito, namimigay siya ng dividends. Habang hinihintay ka, maghihintay ka na umangat, meron kang matatanggap. Ano? Next na dividends is August 25. So okay na to, pang budiga-budiga mo. Kasi pag umangat yan, tapos namigay ng dividends is dalawang beses kikita ka ng dalawang beses, ano? May dividends tapos may capital appreciation. So, yan yung ano natin kay OGP. Si Felix Mining, saglit lang. Tingnan natin yung mga fundamental, financial. So, revenue 24, 25, medyo lumaki. Malaki siya sa gold siya mismo, ano? Copper, medyo sa gold siya. Earnings, 25, maliit lang yung earnings niya. Maliit yung kinita. Dividends, so walang dividends, parang parehas lang. Namimigay naman siya ng statistic, statement, medyo okay naman. Yung may net income din sila, no? After all expenses. So, copper, nasa Luzon, gold, ganon yung ni OGP. So, yun yung natin kay OGP. So, upper side din, bullish plug naman to Pwede naman din mag-bullish plug yan si OGP. Meron siyang ganon, no? Ganyan. So, may bullish plug diyan So, pag bullish plug, pwedeng ganyan. So, may ganon siya. So, pag bullish plug,
pwedeng humataw yan doon sa taas. Ang gamitin mo, yung poste niya, no? Ganyan. Pwedeng pag nag-breakout yan, so doon sa taas, 54. Target price ni BDO is 40. Kay TradingView pala, kala ko tapos na tayo sa OGP, hindi pa pala natin na talakay yung mga ano. So forecast naman ni TradingView is 46 naman kanyang forecast, ano. So tama doon sa ano natin, bullish flag. Si PIX pala, ano bang ano nito? Ano bang forecast kay TradingView ni FX? So may forecast siya na 23. So 23 yung kanyang forecast. So doon mataas pa dito. 23 din si Metrobank. So kailangan talagang i-break niya tong ano na yan, yung mga ano na yan. So long term mo lang masama PX Mining. So PX Mining parehas lang sila. So may gumawa naman siya, ito yung ano nila, ka-pattern na ginawa yan. So pwedeng tapos may demand tayo, so si PX pwede talagang bumaba yan doon sa baba dito, no, bumalik diyan, may demand. So pero pwede din dahil may mga ano tayo, mayroong ano dito, pwede naman yan ano din bullish flag din. Para masaya tayo, bullish tayo palagi yung pananaw natin sa mga stock, ano lang naman yan paano kakikita kung puro ka negative, di ba? So bullish tayo pag mag-isip palagi. So sa ngayon down pa rin siya. Target price ng ating mga broker is 15.20. So kay TradingView naman, meron din siyang target price 20 din yung kanyang forecast, 20. So, parang nagkopya-kopyahan lang yata yan sila. So, kung bullish sideman yan siya, bullish flag ang ginagawa, so ito yung ano natin. Yan yung kaya niyang abutin, sa taas. Yan, 15, tumatama. Ngayon, kung bearish side naman, itong inverted cap, ito yon, so 5. So, namimigay din naman to siya ng medyo isang bisis lang yata to siya namimigay. So, sa tatlo, medyo okay si OGP, kasi 4 na bisis siya namimigay. So, yun yung natin sa mga minings na to. Dahil nga, yung mga gold, tsaka nickel, down siya ngayon, apektado din tong natin, yung mga produkto natin na earth minerals sa Pilipinas, sa mga minings na company. So, para umangat siya, maano yung niya, naniwala ka sa ating mga broker, at surplus naman yung mo, ito yung mo, budiga-budiga ka lang, ipon ng ipon, parami ng parami. So, kailangan ni IPX bumalik doon sa taas at i-break yung mga resistant na yan. Yan siya. So, kailangan niyang i-break yan, para pwede siyang umangat dito. Ganyan-ganyan pa siya. Ganyan lang naman yung presyo So, dahil malapit na siya sa baba nandito sa demand na So, maganda diyan, pakiramdaman mo muna kung ma-break ba niya yung CT, dito ka pumasok, Kasi baka diretso pa yan dito sa 5 So, pag dito na 5, ito yung magandang pasukin. O baka mag-konso-konso lang din to si PX Mining dito, Gayahin niya yung sa kabila doon, konso. Bago siya babagsak diyan, ganun ba yun? So, ingat-ingat lang din. Do your own due diligence. Aral-aral naman para... So, huwag kalimutan mag-subscribe kay Uplodor sa Pinas Market at sa kay Doodle Goes to US Market ay kay Crypto Dudes naman tayo. Maraming daghan salamat sa inyong tanan. Adios mi amigos, mi amigas, babus.